Hindi nasisiyahan sa ipinasang 2025 budget, kaya pinahahanapan ng pondo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang programa ng kanyang administrasyon. Iginiit din ng Pangulo na hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang impeachment laban sa bise. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula nung nakalipas sa linggo, araw-araw pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang mga departamento ang kanilang tinalakay saan kukunin ang kakailanganing pondo para sa prioridad na proyekto ngayong taon. Pag-amin ngayon ng Pangulo, hindi siya masaya sa ipinasang 2025 budget ng Kongreso dahil sa ginawang paglipat-lipat ng pondo sa Bicameral Conference Committee. The budget as was passed, you could describe it as suboptimal, but we are remedying that situation. Let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan. Ito ay kahit pa halos 200 bilyong pisong halaga ng insertion o mga isiningit na mga mambabata sa budget ang navito o hindi pinalusot ng Pangulo. Ilan sa pinahanapan ng pondo ng Pangulo para sa mga dam na mahalaga sa irigasyon at flood control, ang pondo para sa proyekto sa edukasyon at pondo para sa pagsusulong ng turismo ng bansa. Legacy projects o mga proyekto may direktang epekto sa mga Pilipino ang nais daw niyang bigyang prioridad, lalo pat ngayong taon ay mangangalahati na siya sa kanyang 6 na taong termino. Sinabi yan ng Pangulo sa ceremonial turnover na mahigit 3,000 housing units para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda at hindi raw tulad ng mga naunang housing projects na nakatiwangwang at hindi napakinabangan, tiniyak daw nila na ang mga ito may tubig at kuryente, may papublikong transportasyon at malapit sa kabuhayan ng mga residente para tiyak na matitirhan. Sa datos ng Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD, 88 sa 188 na mga housing project ang natapos na o kabuang 58,000 na housing units sa buong Region 8. 45,000 daw ang tinitirhan na. Tungkol naman sa nakahaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sumang-ayon ng Pangulo sa opinyon ng kanyang Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na magkakaroon ng hindi magandang precedent kung susundin ang pag-iisip sa likod ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo nung Lunes laban sa impeachment ng bise. Pero nanindigan pa rin ng Pangulo na hindi ngayon ang tamang panahon para gawin ito. He is right. There is a consequence to, there will be a precedence and it will be very problematic. The House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Mula sa Burauen, Leyte, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.